Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman mga hayop sa parang. Nanilikha ng Panginoon Diyos at sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? So dito sa na ito, nag-uusap dito si Eve at ang serpente. Ang unang nagsalita dito, yung serpente, na sinasabi ng serpente tungkol doon sa sinabi ni tungkol sa tree of knowledge in good and evil. So tuloy tayo doon sa sa 2. At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos huwag kayong kakain. Niyon, ni huwag ninyong hihipuin baka kayo'y mamatay. Verse 4, at sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. 5, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon, ay madidilat nga ang iyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakilala ng mabuti at masama. Kita nyo? Verse 6, at nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na nawag na nasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. So nakita, ito yung mga nakasulat sa Bible, ano? So verse 7, 7, At nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. Okay, hindi ito naintindihan ng mga intay. Thank you, Brother Magellan, for watching, ano? Thanks, Brother Magellan. Kung may tanong kayo, magtanong kayo ngayon. I'm willing to answer. Any question na gusto nyong itanong, magtanong kayo. I'm ready to answer. So, hihimay-himayin natin ito. So, balik tayo, no? Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoon Diyos at sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Ang linaw, oh. Sinabi ni tunay ba sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Hindi tinutukoy yun yung si Eve. Malinaw, may tinutukoy ang serpente ng punong kahoy. That is the punong kahoy. That is the tree of knowledge in good and evil and tree of life. In the midst of the garden. Hindi ito inuunawa ng mga in-time messenger. Saliksikin yung mabuti yung kasulatan. Kasi lalabas ito ang tao galing sa unggoy. Kasi ang unawa kasi nila dito, nagkaroon ng sexual intercourse between the serpent and Eve. Dito pa lang sa pasimula ng Genesis chapter 2 verse 1, sinabi, tunay bang sinabi ng Diyos huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? So, nagkaroon ng debating funnel between the serpent and Eve. At sinabi ng babae, at sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng punong kahoy sa halamanan ay makakain kami. Okay.
sa bunga ng puno ng kahoy sa halamanan ay makakain kami. Yung halamanan niya, yun ang Garden of Eden, which is na nandun, yung na sinasabi ko, that is the paradise. Kasi kung nasaan ang tree of life, nandoon yung paradise. At ang paradise na yun, that is the Garden of Eden. Di ba? Dito ha. At sinabi ng babae sa bunga ng punong kahoy sa halamanan. Sa halamanan. Hindi sinasabing halamanan. Yung kanyang sensitive part. Ang unawan ng in time, the sensitive part of the woman, it is the Garden of Eden. And that is the understanding of in time messenger. Di ba? Kahoy sa lamanan ay makakain kami. Di ba? Itong Garden of Eden, kung punta tayo sa itong halamanan na ito yung sinasabi sa Genesis chapter 2 verse 9. So, punta tayo sa chapter 2 verse 9. Bago ko ituloy yung 2 verse 9. Sabi dito, at pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakakalugod sa paningin at mabuting kanin, at gayon din ang punong kahoy sa buhay na sa gitna ng halamanan, at ang punong kahoy ay pagkakilala ng mabuti at masama. Tingnan niyo yung kamangmangan ng end time messenger. Pinatubo, yung sensitive part ba ni Abe, pinatubo yan? Yan bang halamanan yan? Ibig sabihin, yung Garden of Eden na pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa, ang lahat ng punong kahoy na nakakalugod sa paningin at mabubuting kanin, gayon din ang punong kahoy, the punong kahoy, that is the tree of life. That is the tree of life. Ang tree of life, nandoon yun sa Garden of Eden. At ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng alam, at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, that is the tree of knowledge and good and evil. Nasaan ba yun na halamanan? And that is the Garden of Eden. So there is a tree of life and tree of knowledge and good and evil. Ito ang hindi mapaliwanag ng maintain kasi hindi nga sa kanila nabuksan ang message na ito. Di ba? Ibig sabihin, hindi ang sensitive part na pinatubo na sinasabi nila na ay si Abe bin Adan. Si Abe bin Adan, that is the tree of knowledge and good and evil, and that's the tree of life. Mali ang in time. Di ba? Nagtanim ang Diyos sa paradise ng mga punong kahoy, at ang tree of life and tree of knowledge, good and evil, hindi sila. Di ba? So, ang malinaw dito, hindi ang part ng sensitive part na sinasabi, doon sa Genesis chapter 3 verse na sinasabi, balik tayo sa 3, Sa 3. At sinabi ng babae sa akin na bunga ng punong kahoy sa halamanan at makakain kami. Yung Genesis chapter 3 verse 2, yan ay connection sa Genesis chapter 2 verse 9. Na ang Diyos mayroon talagang Garden of Eden is not Abe in Adan. Na si Abe in Adan that represent the tree of knowledge, good and evil, the tree of life. Di pa. Ito ang hindi maintindihan ng in time. Diba? Nung hindi pa kumakain, ito, tuloy muna na tayo. Ito, datapat sa bunga ng punong kahoy ay nasa gitna ng alam na sinabi ng Diyos, huwag kayong. Ito, instruction na ito, Instruction na ito, Sabi niya, datapat sa bunga ng punong kahoy sa nasa gitna ng halamanan, sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain. Himay-himayin natin, mga brothers and sisters sa in time. Sana mapanood nyo ito. Huwag ninyong hihipuin. Baka kayo mamatay.
Mean to say, mayroon talagang puno ng kahoy sa Garden of Eden na pinagbabawal na huwag kainin. Di ba? In-instruction eh. Eh kung yung part ng sensitive ni Abe, yun ang sinasabi nyo, tingnan nyo ito. Huwag kayong kakain niyaw, ni huwag ninyong ipuin, baka kayo mamatay. Hindi yung si Abe. Kundi doon sa tree of knowledge, saying good and evil, na magkaroon instruction ng Diyos na huwag niyong kakainin. Huwag niyong kakainin. Kasi pag kinain nyo, papasok yung kamatayan. Yung transformation ng fruit na kinakain nyo, magta-transform sa katauhan ni Abe. Na sinasabi dito, huwag kayong kakain niyo, ni huwag ninyong hipuin, baka kayo'y mamatay. Namatay, yun nga, nagkaroon ng deadline ng kanilang life. Between to everlasting life, nagkaroon ng ending ang life kasi pumasok yung kamatayan. Kasi yung fruits na yun, pag kinain kasi yung bunga yun, magta-transform sa katauhan nila, Eve at Adan, yung kamatayan. Di ba? Magta-transform sa katawan nila yung kamatayan. At yan ang hindi naintindihan ng mga in time. At hindi ito gano'ng napaliwanag ni Brother Branham yung laman ng Genesis, yung hiwaga ng Genesis na ito about the original sin. Maliwanag eh, nagkaroon ng instruction. So dito, nagkakaroon ng debate between the serpent and Abe. Verse 4. At sinabi ng ahas, ito, kinakausap si Abe, at sinabi na ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Sinungaling ang serpente itong demonyo na ito. Sinungaling itong demonyo na ito eh. Itong serpenteng ito eh. Sinungaling ito. Tinitwist niya ang truth to lie. Diba? Tinitwist niya ang truth sa lie. Hindi ito makita ng mga in time. Anong ibig sabihin nito? Eto, nagpupunla ang serpente sa kaisipan. The spoken word to linalagay sa kaisipan ni Eve yung sinasabi ng serpente ininalagay sa kaisipan ni Eve na, uy, tunay na hindi kayo mamamatay. Yun ang gustong ilagay sa isip ng serpente doon sa isip ni Eve. Nakita nyo? Sabi dito, verse 5, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw kayo kumain, at the day that you ate, na kayo'y kumain, ay madidilat nga ang iyong mga mata. At kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Tingnan nyo. Ito yung hindi maintindihan, ano? Hallelujah. Okay. Thank you, Brother Joey, Jubin, ano? Sana panoorin mo itong live. So, okay. Dito, ito yung hiwaga na hindi makita ng mga in time. Ha? Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain na yun ay madidilat nga ang iyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na kakilala ng mabuti at masama. This is the transformation na nag-transform ang karakter, yung attribute ng fruits sa katauhan ni Abe. Diba? Ibig sabihin, magkakaroon na sila ng understanding between good and evil. Kasi nag-transform na yung character of the fruit into the body of Abe. Naintindihan niyo ba? Panoorin niyo kasi ang YouTube ko.
unawain nyo. Lalabas kasi sa unawa natin ng mga in-time kayo, na in-time nga, na tayo ay galing sa unggoy. Yun ang science. Because the science believe that man is created from the, what we call of this, chimpanzee. You know? Chimpanzee. Yan yun, ano? It is very clear, Genesis chapter 2, verse 7, God created man from the dust. It's not came from, hindi galing doon sa chimpanzee, ha? Di ba? So, ibig sabihin, pag kinain nila, yung kanilang understanding magkakaroon ng changing. Magpapasok yung good and evil understanding. So malalaman na nila. Pero dito, papasok yung death na sinasabi ng Diyos. Once the day na kinain nila, magkaroon na sila ng kamatayan. So, nung before na sila, sabi to, dito palang papasok sa kanilang katawan na sila, pag kinain nila yung fruit, magiging tree of knowledge, and good and evil na sila. Hindi na sila representation ng tree of life. Nakita nyo? Hindi na sila magre-represent ng tree of life. Why? Kasi kinain na nila yung tree of knowledge in good and evil. So, nung kinain nila yung tree of knowledge in good and evil, nag-transform sa kanilang katawan. Yung nature ng fruits is not a sexual intercourse. Ganyan. So, kung pumasok na, so, ibig sabihin sa ganung katauhan, hallelujah, doon palang papasok yung nature pag kinain nila yung fruits. Diba? So, hindi na sila magiging tree of life. Nung hindi pa nila kinakain ng tree of life, hindi pa nila kinakain yung tree of knowledge in good and evil, they are represent tree of life, both Adam and Eve. Yung buhay nila is everlasting life because of the fruits of the tree of life. Kita nyo? And that is the mystery na hindi nakita ni Brother Branham. Verse 6, at nang makita ng babae na ang bunga ay punong kahoy ay mabuting kanin at nakakalugod sa mga mata at kahoy na magnanasa upang mapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain at binigyan diin niya ang kanyang asawang kasama niya, ito'y kumain. Ito, hindi ito maunawaan ng in time. Ito, at nang makita ng babae, hindi sinabi nang makita ng sensitive yung part ng babae. Ang tinutukoy ito, nang makita ng babae, yung tree of knowledge, yung puno, na ang bunga ng punong kaya mabuting kanin. Mabuti bang kanin ang mukha ng chimpanzee? Mabuti bang kanin ng a sensitive part of the woman? Gising kayo mga in-time believers, wala sa inyong nakakaunawa sa hiwaga na ito. Yung sinasabing mabuting kanin, yung nakita ni Eve, yung tree of knowledge in good and evil, the tree of knowledge in good and evil is a supernatural tree, it's a supernatural tree, it's a supernatural tree. Diba? Yung supernatural nakakalugos sa mata at ang kahoy ng mananasa upang mapantas. Ang chimpanzee ba nakakalugod sa mata? Pati yung sensitive part? Gising nga kayo.
is pertaining the tree, the supernatural tree. Now, nung nakita niyang nakakapagpantas, nakakalugod, kinuha ni Abe yung fruit. Pumitas siya ng bunga niyon at kinain. Now, this is the reality transformation. Nag-transform yung attribute, yung character, yung identity sa katauhan ni Abe. At nung kinain nila doon, pumasok yung kamatayan sa physical body. So, kung pumasok ng physical body sa katauhan nila, hindi na sila sinless. May death na eh. So, ibig sabihin, matatanggal na ang damit ng white raiment. Yung damit na kasuotan nila, matatanggal na. Kasi bakit? Yung katawan nila, mayroon ng nature of death. Hindi na sinless. Mortal, may kasalanan na may binhi ng evil in nature ng katawan nila because that body may kamatayan na. Ito hindi ito makita, no? Hindi ito makita ng mga end time. Nung dinalagay, may damit sila, Adan. Before na hindi pa nila kinakain yung tree of knowledge of good and evil. Dinala sila sa Garden of Eden eh. Nasa earth sila at dinala sila sa Garden of Eden. Nandoon sila sa gate, yung paglabas, may labasan doon eh, sa east-west. Eastward ba yun? Tingnan mo, pakita ko sa iyo sa Genesis chapter 3 verse 15. Ito ata 2:15. Punta tayo sa 2:15 ano? 2:15. Ilagay natin sa English. Eto, gusto ko ipakita sa inyo. And the Lord God took the man, and the Lord God took the man and put into a garden. Linagay sila into the garden of Eden to dress it. Ibig sabihin, dinamitan sila. At damit niya, that is supernatural dress. Na just like Jesus Christ nung nasa bundok siya. Di ba? Ito yung hindi nila nakita. Magbasa kayo ng kasulatan, mamamasa yung supernatural dress na yan. Even sa 2 Corinthians chapter 5, mababasa yung supernatural dress na yan. Damit nila yung kasi ang kanilang katawan, nung damit nila katawan, ay wala pang bahid ng kasalanan. So, may damit sila Adan at Abe na linagay ng Diyos. At itong sinasabing keep it and to keep it. And that is the Garden of Eden. That is the paradise of God. You see? Yung paradise of God, ito yung keep it, hindi ito makita. Ang safety place ni Adan at ni Eve, it is the paradise of God. Bakit sila nakapunta sa paradise God? Because that body is sinless. The body is a holy ground. The body is a holy ground. The body is the holy ground. Balik tayo doon sa Balik tayo sa Genesis chapter 3. Verse 5. Nasa verse 7 na tayo. So, verse 6 tayo natapos sa yun. So, ibig sabihin, nung kinain,
pumitas siya ng bunga niyon at kinain at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya. Ito'y kumain. So, kumain sila. Nung bumalik lang tayo sa Genesis chapter 3, Chapter 3. Kumain siya. Kumain si Abe. At binigyan niya ang kanyang asawa. Ito ang hindi naintindihan ng in time. Masahin natin. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata. At kanilang nakilala, sila'y mga hubad. Nakita nyo? Nagulat sila nung kinain nila yung bunga na yon. They are same naked. Why? Because that body hindi na is sin na, makasalanan na. May death na. Kaya yung damit na yun, tinanggal ng Diyos sa kanila. Na kusang nawala yung supernatural dress. That is white raiment. Yun ang hiwaga na hindi nakita ng mga in time. Na ang nawa nila sexual. Hindi kasi sila nagtatanong. Hindi sila nagsusuri. Hindi sila nagtatanong upang malaman nila yung behind the mystery about the Garden of Eden. So, wala nang damit sila. Ngayon, at sila'y tumahi ng mga dahon. Naghanap sila ng dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapig damit. Naghanap sila ng dahon. Kasi naked na sila eh. Wala na silang damit eh. Nakita nyo? Wala na silang damit. So, nung wala na silang damit, so nasa kalagayan na silang puno ng kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Hindi na sila representation of tree of life. They are represent the tree of knowledge in good and evil. Why? Because when she was and he was started to eat the tree of knowledge in good and evil, he becomes the tree of knowledge in good and evil. Doon nagpasimula. And hindi na sila representation ng tree of life. They are represent the tree of knowledge and good and evil. Nakita nyo? Brothers and sisters, yan ang yan ang hiwaga. Diba? Nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y manghubad at sila'y tumahi na dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. Oh. So, ibig sabihin, yan ang sinabi ng Diyos. Na madidilat sila at madidilat ang kanilang mga mata at sila'y magiging tulad ni Diyos nakakalam ng mabuti at masama. So, dahil lang katawan nila may bahid ng kamatayan, they are not part in the Garden of Eden. They are not part in the paradise of God. The paradise of God, that is the Garden of Eden. Nakita nyo? Nakita nyo yung ibig sabihin nito? Ito, Verse 8. At narinig nila ang tinig ng Panginoon Diyos. Ito na, bumababa na ang Diyos. Bumababa na ang Diyos sa Garden of Eden. Na lumalakad sa halamanan sa kalimliman ng araw at nagtago ang lalaki at ang kanyang
asawa sa harapan ng Panginoon. Nagtago. Ang lalaki at kanyang asawa sa harapan ng Panginoon Diyos sa pagitan ng punong kahoy sa halamanan. And that is the Garden of Eden. Sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. Bakit nagtago na? Sila'y hubad. Ngayon, nagtago sila ni. At tinawag ng Panginoon Diyos ang lalaki at kanyang sinabi, saan kayo naroroon? Tinatanong na sila, saan kayo naroroon? Hindi na sila makaharap sa Diyos eh. Bakit hindi sila makaharap sa Diyos? Nag-disobedient sila eh, sa commandment ng Diyos eh. Na sinabi ni Diyos, huwag niyong kakainin o hihipuin man ang bunga ng kahoy sapagkat sa oras na kakain ay kayo'y madidilat at magkakaroon kayo ng kaalaman ng mabuti masama at kayo'y magkakaroon kayo ng kamatayan. So, yan. So, dahil doon sa instruction, dahil doon sa commandment of God, dahil sa commandment ng Diyos, na sinuway nila, natakot sila, nahihiya sila sa Diyos. Kaya sinabi ng Diyos, saan kayo naroon? Nagtago na. At sinabi, at sabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad. At ako'y nagtago. Bakit sila hubad? Inisip ka agad ng Diyos, kinain nyo ba yung pinagbabawal ko? Nasa isip ka agad ng Diyos yun eh. Kinain nyo ba ang pinagbabawal ko na huwag nyong kainin? Oh. Di ba? Verse 11. At sinabi niya, sinong nagsabi sa inyong ikaw ay hubad? Ayan na. Nakakain ba ng bunga? Ito na, yung bunga ng punong kahoy. Na iniutos ko sa inyong huwag niyong kainin? Ano nun? Naintindihan niyo ba? It's not a sex. Kaya nga sinasabi, it's not a sexual between the serpent and Eve. It is came from the fruit, that the fruit of tree of knowledge in good and evil, it will transform into the body of Eve in Adam. Di ba? Anong sabi ng lalaki? At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mong aking kasamain, yung asawa niya, ay siyang nagbigay. Siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. Nagbigay. Pwede ba yung serpent? Siya yung ano? Pwede ba yung pleasant of the sight and sensitive part of the woman is represent about the fruit? No. No. Kasi kung uunawain nyo yung Genesis chapter 3, mayroon talagang supernatural tree. Di ba? Ito ang hindi makita ng in time. Lalabas na ang bunga ng punong kahoy sexual. Kung sexual, lahat galing pala ang tao
sa unggoy. May nature pala ang tao ng unggoy, ng chimpanzee, just like a man. O, tama ang science na ang tao galing sa chimpanzee. And it is not a right attitude. It's not a right revelation. You not understand beyond the events a Garden of Eden. Ibig sabihin, nag-ano na sila dito, nagsisiya na. Sabi, ang babaeng binigay mo sa kasama na siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy. Yung bunga. Hindi sinabi yung kanyang sensitive part yung bunga. The supernatural fruits from the fruits of the tree of knowledge in good evil. That's the fruit na kinain nila. Now, ano na nangyari? Verse 13. At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? Sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Dinaya daw siya. Kumuha siya ng bunga eh. Kung hindi siya kumuha ng bunga at pumitas, sabi ng Diyos, huwag niyong hihipuin. Baka kayo mamatay. Hindi yan ang sensitive part. Kung sensitive part, nagagalaw nila yung mga sensitive part nila eh. Ang liwanag oh. Dinaya ako ng serpent, ng ahas. So, ibig sabihin ng Genesis chapter 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6, nagkaroon ng debating idea between the serpent and Eve tungkol sa fruits. Nagkaroon ng idea between the fruits of the tree of knowledge in good and evil na ay, magiging katulad pala ako ng Diyos kapag kinain ko ito. And does not understand. A righteous understand. Eve. Ang Diyos, hindi nila masisi. Nagbigay ng instruction eh. Kaya yung katawan nila, nakakahiyan na. May nature na ng lust of the flesh, lust of the eyes, and lust of the flesh, and life of pride. The pride of life. Pag mayroon na silang nature ng nasa, desire. Lust of the flesh na sa kanilang katayuan, yung karakter na yun. Yung lust of the eyes, and lust of the flesh, and the pride of life. Nasa kanila na eh. Kasi kumain na sila eh. Ito ngayon, verse 14. Nandito na ang sumpa ng Diyos sa kanila. Ito na ang galit ng Diyos, ang sumpa sa kanila. Diba? At sinabi ng Panginoon Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka sa higit sa lahat ng hayop. O, kita mo? Sinumpa ang serpent. Ano ang sumpa sa kanya? At sa ganid ng bawat ganid sa parang, ang iyong tiyan ay lalakad mo,
at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. And this is the great mystery na hindi nabuksan sa mga end-time believers. And this is the great mystery na hindi nila makikita. So ngayon, ano ang pagkain ng serpente? Yung alabok. At ang alabok na yan, nagre-represent sa lahat ng sangkatauhan. Ibig sabihin, ang kalakasan ng serpente ay kainin ang tao. Ibig sabihin, dayain ang tao. Ang tao ay maitulak papunta sa kamatayan. Yung kalakasan ng serpente ay madisib ang tao sa ibabaw ng mundo. Yan ang kalakasan ng serpente. Pag ang tao ay naibubulid niya sa kasalanan at sa kamatayan, doon lumalakas ang serpente. At yan ang pagkain ng serpente. See? Okay. Bago tayo, alis muna tayo sa Genesis chapter 3 verse 14. Punta tayo sa Revelation chapter 12 verse 9. Ipakikita ko sa inyo na hindi nyo nakita ang hiwag. Bulag ang mga in-time. Hindi nakita na nila ang hiwaga ng laman ng original sin. Nabulag na bulag. Hindi nila mabuksan ang written. Hindi nila makita ang backside of the book. See? What is the backside of the book about this mystery of the Genesis chapter 3, the original sin? Let's read in Revelation chapter 12. Verse 9. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas. That is serpent. Ang dragon na ito yung serpent din, ang matandang ahas, at tinawag na Diablo at Satanas. At ang unang dinaya niya ay walang iba yung creation ng Diyos, si Adan at ni Eva. Ang dinaya niya yung babae. Ang dinaya niyang una ang babae sapagkat ang babae ang siyang punla ng reproduction ng humanity. Na kailangan niya masira, kailangan